Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, Nako, mga minamahal, mukhang naaamoy ko na itong si Senator Bongo ay merong ipapategi na kamag-anak. Kasi kung pagbabasihan lang natin ang kanyang statement, sabi dito sa balita, pakita ko sa inyo, kung pwede lang pumili ng kamag-anak. Hindi ko to nilalagyan ng meaning ha, pero there is a 1% of possibility na baka yung kamag-anak niya, 'di ba, na sangkot, or baka yung kamag-anak niya na posibleng madiin dito nga po sa issue ng flood control, abay mukhang kanyang ipapategi. We do not know lang kung ano yung mangyayari in the future, but ito yung video. Panood muna natin sa inyo, mga minamahal. Mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang pumili ng mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po, titigil ito. Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Makapili ko yung kamag-anak ko. Be careful what you wish for. 'Di ba? Tatay mo, ipapategi mo. Tatay mo, gusto mong mategi. Kung hindi ka pa naman matinong anak, ama mo, gusto mong mamatay. Di ba, mga minamahal, kamag-anak mo gustong mategi boom-boom. So basically, okay, sabi ko nga sa inyo, there is a tendency, but only 1%, na baka ipategi niya na lang. Uy, may mga nangyayaring ganun na. Naalala niyo yung sa isang bus na kung saan may dalawang hitman na pinatay yung dalawang mag-asawa. Tapos, ang kwento pala, dahil nag-aagawan sa lupa yung mga anak, ang ginawa, parang yung pinaka-nanay-tatay nila, pinategi na lang. So, may ganong chances na yung ama at ina ay pinapategi ng sarili nilang mga anak. Now, anyway, here's the thing, mga minamahal. Kasi mukhang masyadong madrama itong si Senator Bongo. So, simulan natin dito sa context. So, mga kababayan, yung CLTG Builders, 'di ba? Actually, yung CLTG Builders, ano yun company yan, initials yan, ni Christopher Lawrence Tesoro Go. 'Di ba? So, basically, kanila talaga yan. 'Di ba? Sa family name niya. 'Di ba? Ano mismo sa kanya. 'Di ba? Initials niya mismo. So, ang mga dokumentong kaugnay sa multi-billion peso, dito nga po sa flood control, ayon sa ulat, 'di ba? Ito yung may kaugnayan daw, di umano. Dito nga po kay Senator Go. Ngayon, nagsalita itong si Bongo na masyado daw siyang disappointed, na hurt daw siya, nasasaktan. Tangay ng drama yan, sawa na kami dyan. Kulang na lang, practice ka pa, yung nakakaawa, yung iiyak-iyak, yung parehas ng ginawa mo kay Digong. Nung si Digong nahuli, umiyak ka, tapos nagdala ka ng pizza, tapos may padasal-dasal ka pang nalalaman, hinayo pa kayo, malaman-laman namin, di umano. Ikaw pala ang isa sa mga promotor kung bakit umuwi itong si Digong, kaya nahuli, 'di ba, dito sa bansang Pilipinas. Anyway, konting iyak pa, lagyan mo ng feelings, baka siguro convincing, 'di ba? So, ngayon, ano nga ba yung totoo sa batas? Simple lang, mga minamahal. Ang kamag-anak, up to third degree ng affinity ng isang official. Bawal, no, hindi po pwedeng sumali sa bidding ang mga yan. Kasi, bakit? Pwedeng magkaroon ng conflict of interest. Sabi nga ng ating kaibigan na si Michelle, ignorance of the law excuses no one. Public servant ka, 'di ba? So, bakit hindi ka pumili ng contractor na hindi mo kamag-anak para sana ngayon wala kang sabit? And that's true. Totoo naman, mga minamahal. Public servant ka ba't di ka nalang pumili ng hindi mo kamag-anak? Or kung gusto mo mang mangurakot, edi gumawa ka ng ibang kumuha ka ng ibang tao na ipangalan sa kanila, tapos suhulan mo na lang. 'Di ba, para walang trace? Pero yung naka-initials mismo sa'yo, may-ari, tatay mo, ay, drama mo naman, boss.
Tapos may paiyak-iyak effect ka pa. 'Di ba? Lalo na kapag mayroong issue. Ano ba yan? Ba't lagi kang umiiyak? Bakla ka ba? Tanong lang. 'Di ba? Bakit ka umiiyak kung wala namang kasalanan? Kasi, to be honest, mga minamahal, sa ginagawang linya ni Senator Bongo, parang nabibisto na siya ng mamamayang Pilipino na kapag mayroong issue, iyak mode lang yung kanyang ginagawang pantapat. Uy. Sorry, inuubo pa din ako, mga minamahal. Diba? Kung pwede ka naman pumili ng hindi mo kamag-anak, bakit hindi mo ginawa? Diba? Pero ang pinili mo kamag-anak mo so malamang involved kayo dyan, and siguro I think inaakala mo na hindi kayo maimbestigahan. Inaakala mo kasi kampante ka, 'di ba? So basically nagpakampante ka nga. Now anyway, base nga po sa mga nabanggit doon nga po sa hearing na ang CLT Builders ay matagal ng kontratista, 'di ba, ng mga proyekto sa Mindanao. Uy, Mindanao. At may kaugnayan din sa pamilya ni Bongo. Pero kapag pumasok dito, mga minamahalang pangalan ni Senator Go, dito nga po sa mga multi-billion project ng flood control, kahit sabihin mong wala kang alam, ipupush ng mamamayang Pilipino na makulong ka dahil isa po yan sa tinatawag na conflict of interest. 'Di ba? Kaya nga sabi din ng mga netizen, be careful what you wish for. So, hindi mo na rin kailangan ng legal degree para maintindihan to. Oo, sa mga nanonood dyan. Kasi kung public service ka din naman talaga, dapat alam mo na marunong kang umiwas sa mga sitwasyong yung por pabor. 'Di ba, mga minamahal? Kasi kapag ikaw ay nasangkot, ikaw ang madadali dyan. Kasi parang ang inutil mo naman sa part na yun. Pipili ka na nga lang ng, ay, Bongo ng, oo, grabe ba? 'Di ba, mga minamahal? Di kung gusto mong mangurakot, ilipat mo sa ibang tao na hindi mo ka mag-anak para sabihin na hindi sa'yo yan. Pero may imbestigahan pa din yan. 'Di ba, mga minamahal? Paano ka naging ganito? 'Di ba? So ngayon sa social media, hindi talaga pinapalampas to ng mamamayang Pilipino. Yung ganitong klaseng issue, ang iba nga natawa na nga lang eh. Ang iba talaga, to be honest, na ines. Kasi sabi pa nga ng nag-comment, kung talagang walang kinalaman ng CLTG builders, maglabas ka ng papel, hindi yung iiyak-iyak ka. Uy, totoo. Kasi sa panahon ngayon, mga minamahal, we need a transparency. We need an accountability. Also, yung pagiging, yung honesty, 'di ba? Hindi yung emotional speech mo, kasi hindi naman yan nakakatulong para masulba at para mahanap natin ang katotohanan. Kung mapapatunayang meron kang violation nga, 'di ba? Dito nga sa procurement law, abay, meron kang nakantabay na accountability diyan. Actually, bukang ICC na yung susundo sa hindi na Pilipinas eh. Can't wait na lang ngayong December, mga minamahal. So, hindi lang dahil senador ka or dating malapit ka sa presidente, ay ligtas ka na. Baka nga malay mo, sabay pa kayong mag-ano dyan sa sa kulungan ng idol mo. 'Di ba? I don't know lang kung kailan din lalabas yung idolo mo. 'Di ba? Kung mapapatunayang meron kang sabit. So anyway, konting feelings pa, Senator Bongo, 'di ba? Para medyo convincing yung atake at tirada mo, hindi yung iyak-iyakan lang. Real talk lang, Bongo Bakla ka ba? May yagballs ka ba? May ets ka ba? 'Di ba? Dapat kung hindi iyak yung ginagawa mo, naglalabas ka ng resibo. Pakita mo yung transparency kung wala ka talagang tinatago. 'Di ba, kung meron naman, face the music. 'Di ba, hindi lahat ng drama ay merong happy ending. Tandaan mo 'yan, Senator Go. Kaya mga kababayan, anyway, bilyon-bilyon na pumapasok sa flood control budget. Yeah. And that is one of the obligation din ng mamamayang Pilipino na bantayan natin yung kanilang mga kinikilos. Dapat hindi tayo nakakalimot sa mga ganitong klaseng estilo or sa mga ganitong klaseng drama nila. Diba? So anyway, yeah, right. Mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo. And yes, nagbabalik ako muli para sa ating panibagong video. And para nga po dito sa ating mga commentators, maraming salamat at sa Team Replay. Yeah, wag na niyong kalilimutan na mag-click ng subscribe and always lagi niyong i-hit
ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.